Nagsisimula ang kwento sa isang labis na nag-aalala na babae na yumayakap sa isang di pangkaraniwang malaking sanggol na kanyang pinangalanan na Kuti na nakakatawa. Alam ng lahat na hindi sila pwedeng magkakutis hanggang hindi sila nakalimataon. Dinala niya siya sa bahay na balot ng kumot upang itago siya mula sa labas na mundo. Pakikita na may misteryo sa sanggol, ngunit hindi pa natin alam ang tungkol dito. Habang tumatagal ang mga taon, nakikitang lumalaki at lumalakas ng mabilis si Kuti. Nagdudulot sa kanya na hindi sinasadyang sirain ang mga pinto habang siya ay gumagalaw, kahit minamahal at mabuti siyang inaalagaan ng kanyang mga tiya at tiyo. Pinipigilan siya na lumabas at bawal sa labas. Pinanonood niya ang iba pang mga bata sa kapitbahayan na naglalaro sa labas habang siya ay nakatuon sa pagbabasa ng kanyang paboritong comic book. Maglaan ng 19 taon mula ngayon. Lumaki si Kuti at ngayon ay 13 talampakan ng taas. Dahil hindi nakasya sa kanilang tahanan, nagtayo ang maalagang tiyahin at tiyo ng isang bagong, mas malaking bahay kung saan siya malayang maglakad na. Isang araw habang nanonood ng TV, nakakita siya ng nakakaingganyong advertisement para sa mga burger mula sa isang fast food chain na tinatawag na Bing Bang Burger. Kahit curious siya, tutol ang tiyo sa pagsubok sa mga ito, delikado ang mga ito. Ayon sa pahayag, patuloy pa ring nagpapanatili ng striktong kontrol ang mga guardians sa mga gawain ni Kuti at ibinibigkis siya sa loob ng bakuran. Nag-aalala sila para sa kanyang kaligtasan at natatakot sa panganib ng labas na mundo. Bilang resulta, si Cutie ay nagtatrabaho sa kanyang mga pinto, naglalaro ng video games at nanonood ng mga pelikula. Isang gabi, lumabas siya ng tahanan para sa unang pagkakataon, nag-disguise bilang isang bosk. Sa maingat na pag-ikot sa paligid, natagpuan niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro malapit sa kanya. Bigla nakakita si Felix ng isang kakaibang bagay na gumagalaw sa mga damo. Sa simula, iniisip niya baka lang siya mataas. Yan, may binti si Bush tol, pero nalaman niya agad na ang palumpong ay isa palang higanteng nagpapanggap. Sa ganito, kumalat ang balita tungkol sa lihim na higante sa buong bayan. Ang mga batang kapitbahay ay binigyan si Kuti ng palayaw na Twomp Monster at gumawa ng mga t-shirt na may pangalan. Ilang araw mamaya, nakita ni na Felix at ng kanyang mga kaibigan si Kuti mula sa labas ng bakod kaya nakagulat, tinawag sila papasok, at habang sila ay nagkakasama, sila ay namangha sa kanyang lakas at galing. Inaanyayahan ng grupo si Kuti na ipakita sa kanya ang labas ng mundo, ngunit naalala niya ang pagbabawal ng kanyang tiyahin at tiyo. Gayunpaman buong tapang niyang ipinapahayag, ako'y Isang Virgo at ang tagasubok sa pag-ibig ng isang Virgo. Nang gabing iyon, isinama ng bagong mga kaibigan ni Kuti siya sa isang biyahe at ipinakilala sa kasiyahan ng pagmamaneho ng kotse at subwoofers. Si Kuti, sa kabaligtaran, ay lubos na natutuwa sa bawat sandali ng kanyang kalayaan at mga karanasan, pero sa mabigat na timbang sa kotse, maaaring bumagsak ang sistema ng bahay sa likod. Pagbalik sa bahay ng kanyang tiyahin at tiyuhin, itili natagpuan nila ang kanyang video ng aksyon sa kotse online. Sa tugon, iginiit ni Kuti na pinigilan sila mula sa lahat ng pwedeng maibigay ng mundo. Iniulat ng tiyahin ang serye ng artikulo tungkol sa malalas na kapalaran ng mga higante na namatay at ginamit ng di makatao para sa pagpapakita. Sa pagkakataon, sa bawat henerasyon, may isang individual na tulad nila sa kasaysayan, ngunit laging tinatanggihan ng lipunan. Oh, Hindi ako tinataboy ng lipunan ng Akonyo 00027Y gumagawa ng donuts sa siksikan at nagsisindi ng sigarilyo, inay. Ang ibig kong sabihin, mga langgam. pagkatapos, sumali si Cutie sa kanyang mga bagong kaibigan para kumuha ng Bing Bang Burger. Habang nandoon, napansin niya si Flora, isang magaling na manggagawa. Pagkatapos ibigay ang order, ipinakita ang sariling Twomp Monster t-shirt, nagpapakita ng suporta. Ang Cutie ay masayang kumagat ng burger pero napagtanto na masama pala ang lasa nito. Pagkatapos pumunta ang grupo sa isang klube kung saan ipinakilala ni Felix si Cutie sa bagong babae. Ginagawa niya ang lahat para kausapin siya, ngunit nauuwi sa pagtanggi. Habang umaalis, nasagi niya ng hindi sinasadya ang isang lalaki, nagdulot ng pagkakagulo. Ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan ay sumasandal kay Cutie at binubugbog siya, ngunit walang pag-aalinlangan. Swerte na mabait siya na higante, o baka binugbog na niya ang isa sa kanilang mga ari ng diretso sa pelvis. Bago magtagal, kumalat ang balita ng away na ito sa media. Ang bayani, ang tunay na superhero sa buhay mula sa paboritong comic book ni Kuti, binabantayan ng maigi ang balita at iniuutos sa kanyang AI na suriin ang posibleng banta ng Twomp Monster. Samantalang, sinusubaybayan din ng tiyahin at tiyo ni Kuti ang balita at naghihanda para sa anumang maaaring mangyari. Matapos kumatok ang tiyo sa pader ng ritmikong paraan, lumitaw ang lihim na estante na may napakalaking baril. Pagkatapos nito, bumisita si Cutie sa Bing Bang Burger muli. Si Flora ay tuwang-tuwa na makita siya. Pumunta ka rito para makita ako. Sigurado? Hindi ako nandito para makita ang mga burger na basura. Mamaya, Pumunta siya sa bahay ni Scott kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang sila'y nag-uusap, inamin niya na interesado siya sa kanya, ngunit gusto rin niyang bagalan at mas makilala pa siya. Ngunit tinatawanan siya ni Jones at binabanggit na halos hindi niya kilala si Flora. Sabi rin niya na ang paglusong sa isang relasyon ay magiging isang kapalpakan na desisyon dahil sa kanyang limitadong karanasan sa labas ng mundo. Bukod dito, kung sila ay makakarating sa ikatlong base, baka siya mamatay. Sa halip, payo niya sa kanya na panatilihing magaan at hindi masyadong seryoso kaysa pumasok agad sa seryosong pangako. Konti lang pagkatapos, sinabi ni Kuti na nauubusan na siya ng pera kaya hindi siya makakapunta sa Bing Bang Burger para makita si Flora.
Agad na binabatukan siya ni Felix at itinanong kung paano niya balak magkaroon ng girlfriend kung hindi niya kayang bilhin ng burger, kahit masamang burger. Pero sumali si Jones at itinataguyod si Cootie na manatiling tapat sa kanyang sarili, pero lalo na pagdating sa mga bagay ng puso. Si Cootie lumapit sa kanyang mga tiyahin para humingi ng pera, ngunit nagalit ang mga ito nang malaman na palihim siyang lumalabas ng bahay. Hindi na pinahiram sa kanya ng kanyang tiyahin at tiyo ng karagdagang pera at ipinaglalaban na kumita siya ng sariling kita. Nagiwan sa kanya ng pagkadismaya. Napagtanto niya na kailangan na niyang humanap ng paraan para suportahan ang kanyang sarili kung nais niyang manligaw kay Flora. Sa gabing iyon, sina Cutie, Felix at Scott ay nagmamaneho papuntang tindahan para bumili ng merienda at alak. Habang sila ay dumating sa counter ng pagbabayad, napagtanto ng tatlo na kulang sila sa pera. Sa ganitong sandali, lumapit si Sam Spiegel, isang sports at talent agent, at maibiging nag-alok na sagutin ang kanilang bill. Binibigyan niya si Cootie ng isang kahalintulad na alok upang maging katuwang sa kanya sa karera sa profesional na sports. Kinabukasan, nakita ni Flora si Cootie na pumipila para umorder sa bingbang. Naglalaro ng pampalakas ng loob sa bawat habang sila U0027Y nagkukrus ng titig at nag-uusap kasama ang kanyang mga kaibigan, may tumawag sa telepono ni Cootie. Si Sam Spiegel ang nasa linya, pinapaalam niya sa kanya na lumipat sa sports channel. Doon, natuklasan nila ang nakabibiglang balita na ipinagbawal na ang Pump Monster sa lahat ng professional na sports. Sa isyong ito, payo ni Sam na isaalang-alang ang mga alternatibong pinagkukunan ng kita. Sinusuggest niya na mag-model sa isang lokal na mall at nag-aabot ng deal sa kanya sa isang tama at kasuotang brand. Ang Cutie ay ginamit ang kanyang kakaibang taas upang may tiwala siyang mag-pose bilang isang buhay na estatwa at kumuhang pansin ng ilang mga dumaan. Nang maglaon, bumalik si Cutie sa Bingbang Burger kung saan sa kanyang pagkagulat si Flora ang lumapit sa kanya una. Siya agad ibinigay ang numero ng telepono at tinanong tawagan siya sa kagustuhan. Nag-aalok rin siya ng ilang mga hamburger kung gusto at pinapangako na hindi na kailangan maghintay sa pila. Mga benepisyo iyon, ang tiyahin at Chio ay pumunta sa bar upang uminom habang nag-uusap. Sa huli ay lumilingon kay Cutie, payo ni Uncle sa asawa na huwag munang magbigay ng masyadong impormasyon. Ang kabuang konteksto ng kanilang pag-uusap ay nananatiling hindi malinaw, ngunit umaasa si Ants na handa si Cutie para sa anuman ang naghihintay sa kanya. Habang kumikilos ang kamera, lumalabas na may dala siya mismong kakaibang kagamitan sa kanyang bag. Sa ibang lugar, sina Cootie at Flora ay nag-i-enjoy ng kanilang date sa isang restaurant nang biglang bumaling ang kanyang pansin sa langit. Nakita niya ang bayani na nag-zoom sa paligid ng lungsod gamit ang tulong ng isang drone na nakakabit sa kanyang kasuotan. Si Jones, isang batang aktivista, sumusubok tumulong sa mga taong haharap sa eviction. Habang umuunlad ang eksena, lumalabas na ang mga tao ay nahihirapan sa pinansyal at pilit na inaalis mula sa kanilang mga tahanan. Lumalala ang sitwasyon habang ang mga pulis ay nagsisimula ng mabrutal na umatake sa mga tumutol sa eviction. Nakakita ng kaguluhan, sumali ang bayani, ngunit siya pala ang nagpigil kay Jones na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi pala siya mabuting tao pagkatapos ng lahat, sinimangutan niya siya bago pinaalis ang kanyang mga pagsisikap. Ito ang dahilan kung bakit sumisigaw ang dukhang babae sa kanya sa galit mula sa lupa sa ibaba. Sa ibang lugar, ipinahayag ni Cootie ng may pagmamahal ang kanyang paghanga. Binigyang diin niya ang dedikasyon ng superhero sa katarungan, isang layunin na sinusuportahan niya. Habang nag-uusap, napansin ni Flora na hindi pamilyar kay Cootie ang pagkain sa labas. Siya ni 027Y magpapasya na ipakilala sa kanya ang kasiyahan ng pagkain sa restaurant. Dinala niya sa buffet ng ngiti habang iniuumpisahan ng iba UZZG270 ibang pagkain. Cootie ay maingat na nakikinig habang naglalahad tungkol sa kanyang passion sa pagluluto. Pagkatapos, ang usapan ay tumitindi tungkol kay Flora, lalo na ang kanyang misteryosong kakayahan na umusad ng mas mabilis kaysa sa iba. Nag-flashback tayo at nakita natin siya bilang isang batang maliit, nagpapakita ng kakaibang bilis kahit sa murang edad. Ang mga doktor ay nagsasabing ang kanyang mabilis na mga kilos. Ang paglusaw, ngunit naniniwala ang ina na ito 027Y iba. Mula kay Flora, kakaiba ang kanyang karanasan sa oras, umaandar sa normal na bilis samantalang lumilihis pabagal ang lahat sa paligid niya. Dahil dito, madalas si Flora ay nauuwi sa frustrasyon at hindi nauunawaan bilang isang batang maliit. Nakikita natin siya naiiyak dahil ang kanyang mga magulang ay nakakulong at hindi makapagbigay ng katuwaan sa kanya. Natutunan niya ang pagsusulat bago pa siya magsalita. Sa isang flashback, nakikita natin ang mga post-it notes sa mga pader, malamang isinulat ni Flora para kausapin ang kanyang mga magulang. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang baguhin ang kanyang pandinig at pagsalita at pahintulutin silang bumagal upang tugma sa paligid niya. Kinagabihan, sabi ni Cutie na may kasigla-siglan, meron akong iba pang plano ng pagkikita kay Flora. Sa karaniwang paraan, pinapalakas ni Felix ang kanyang kasama at ipinaliwanag na ang pangalawang pagkikita ay karaniwang nauuwi sa hookups, ngunit napansin ni Cutie ang biglang pangangati at paglabas ng sa katawan niya na kailangan niyang alagaan bago sa gabi sa bahay. Naghahanap siya ng lunas online at nagsisimulang maglagay ng durog na bawang para mabawasan ang pangangati. Si Cutie ay bumubuhos ng kolon ng kanyang tiyo upang takpan ang masamang amoy ng bawang bago ang kanyang date kay Flora. Sa susunod na eksena, iniaalok ni Felix kay Cutie ang isang sakay patungo sa kanyang date at binibigyan siya ng pep talk upang taasan ang kanyang kumpiyansa. Sa huli sa kanilang pagkikita, tinanong ni Cutie si Flora hinggil sa kanyang misteryosong kakayahan sa bilis. Bilang tugon, ibinabahagi niya na sa bawat sandali, sinasadya niyang bumagal ang kanyang sarili. Binabago niya ang galaw at pananalita para tugmaan ang mga nasa paligid. Sinabi mo na yan, sabi ni Cutie.
Matapos magkasama ng masayang sandali, naghahatid ng tamis na halik si Cutie at si Flora. Ibinahagi niya kung paano niya nilarawan at inirecord lahat ng mga posibleng pagpipilian at resulta para sa sandali na kanilang ibinahagi ang red flag. Sabi ni Flora, ayon sa kanyang mga kalkulasyon, may mga posibilidad ng ilang masamang pagpili at resulta, ngunit ang pinakamalamang na resulta ay ang mga magagandang. Pagkatapos nito, babalik tayo sa isang flashback ng hapon nang umalis si Scott sa kanyang bisikleta. Pumupunta siya sa tindahan ng comics at namamasyal. Siya'y bumili ng isang pampatayo ng kanyang paboritong karakter mula sa kanyang paboritong palabas sa telebisyon, parking tickets. Tunog pangit. Sa huli, pumunta siya sa kanyang bisikleta para umuwi, ngunit biglang nahulog habang sinusubukan ang kanyang gimmick. Nakita ni Scott na isang piraso ng baso ang nakatusok sa kanyang tiyan. Bagaman hindi siya nagdurugo, bumagsak din at nasira ang kanyang telepono sa proseso na nag-iwan sa kanya na hindi makapagpatulong. Kahit may sugat, nakarating sa Crown Hospital sa paglalakad, si Scott humihingi ng tulong sa emergency facility, hinahanap ng receptionist ang kanyang insurance. Sinasabi na ang ospital ay tumatanggap ng may health insurance maliban kung life-threatening. Tinanggihan niya siya ng lubusan at ipinaliwanag. Hindi niya maaaring dalhin maliban kung ang mga sugat ay namumutla. Isang seryosong sugatan na Scout ay isinabit mula sa emergency facility dahil ang kanyang mga sugat ay hindi nagbabanta ng buhay. Naglakad siya patungo sa paradahan ng bus at humingi ng pabor sa isang taong dumadaan na gamitin ang telepono. Gayunman madali niyang napagtanto na hindi niya natatandaan ang numero ng sinuman. Siya rin ay napansin na may dugo ng pumapatak mula sa sugat, kaya siya naguguluhan. Matapos ilang sandali, nakasalubong ni Felix si Scott na kritikal na kalagayan. Nagdala agad siya sa ospital sa kanyang kotse para sa paggamot. Ngunit bago nila makarating sa pasilidad ng emergency, nagsisimulang humina si Scott. Sa huli namatay siya dahil sa pagkalagas ng dugo, habang umiiyak nang walang magawa si Felix para humingi ng tulong.